Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, My's Cafe, My's Resorts and Hotels, Folieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Alright, magandang umaga po sa inyong lahat. At syempre, nandito na rin po ulit tayo dito sa ating programa kung saan samot-sari ang ating pag-uusapan. Pero ngayon, dito, sabi ko nga kanina sa aking post, dito muna tayo, usapang pangkapayapaan muna. Yan. Kasi naman, syempre ang sarap, di ba, matulog tayo na alam natin na ligtas at secured ang ating kapaligiran, pati na rin po kung lumalakad tayo sa gabi, umuuwi na kung anong oras. Yan, ang sarap-sarap po sa pakiramdam na kaya nating maglayas, mag-ikot, maggala sa kalaliman ng gabi. Yan. And of course, dito po tayo sa ating programa kung saan yan. Okay. Dito po tayo sa ating programa na meron tayong isang bisita. Nagpapasalamat tayo sa pagpapaunlak niya sa atin, no? At ito po ay is one of the finest, sabi ko nga, mula sa 31st Church Battalion, yan dito sa ating hukbong sandatahan ng Pilipinas, makikisig, di ba? Kaya naman di ko na kayo papatagalin. Ipakikilala ko na po sa inyo. Good morning, and syempre po bumati po muna kayo sa ating mga bisita, Major Teodoro J. Agustin. Magandang umaga po sa lahat ng nanonood sa Botox Online, News Online Sorsogon. Sa ngalan po ng aming unit, the 31st Infantry Charge Battalion, sa pamumuno ng aming battalion commander na si Lieutenant Colonel Joy O. Villanueva, bumabati po ako sa lahat ng nanonood ng Botox News Online ng isang magandang umaga po sa ating lahat. O, di ba? Yan po si Major. Thank you so much, Major, sa pagpapaanyaya, no? Sa pagbibigay ng sa aming paanyaya pala na makisama po sa amin ngayong araw, makasama namin kayo ngayong araw. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating usapan, pasalamatan po muna natin ang ating mga program sponsors. Of course, nandyan pa rin nangunguna po mula po sa Bayan ng Huban, ang Team Guasa Folieros. Of course, maraming salamat po at magandang umaga po sa inyong lahat. Sa pangunguna pa rin po ng ating Huban Mayor, Rohel Botox Blanqueza Folieros. And of course, nandyan pa rin po ang ating Huban Vice Mayor Felipe Guasa, and of course sa ating mga councilor, nandiyan po si Councilor Tutut Habok, and of course sa mahiguso na councilor din sa Bayan ng Huban, si Pupo Olondres. Good morning po, Sir Pupo. At kay Councilor Ryan De Jesus, Councilor Ninita Desdir, Councilor Russell Baleza, and Councilor Roy Balbidina. And of course, magandang umaga din po sa ever supportive natin na may bahay po ni Bossing. Yan po si punong barangay ng Lahonguban, Kapitana May Pura Folieros. And of course, magandang umaga din po kay Attorney Gerson Folieros Carino, yan, Municipal Councilor din po sa Bayan ng Huban. At sa alamat ng Sorsogon, walang iba kundi si Governor Edwin Bubuy Amor at kay City Mayor Esther Amor. Magandang umaga din po kay 1st District Congresswoman na napakaganda po kahapon, Det Escudero. Kay syempre po kay 2nd District Congressman Wuwu Fortes,
at kay 2nd District Bukal, Christian Lim. And of course, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ni First District Bukal Dave Duran Jr. Yan. Nagpapasalamat din po kami sa aming mga sponsor mula sa The Lewis College. For inquiries, look for Miss Mutia Aycocho. At syempre, katabi ng Lewis College, nandyan po ang food crib. Dyan sa second floor ng Oasis Building na matatagpuan po sa Kugon, Sorsogon. Yan. At syempre po, maraming salamat po sa The Oragon Movers, Transports and Logistics, where every move counts. At sa Parents Against Vape, tandaan nyo po, babalik po ang Parents Against Vape, no? Sa ating second season. At ang programang ito ay hatid din po sa atin ng 100-fold print shop na matatagpuan sa Alegre Street, Barangay Salog, Sorsogon City. At syempre po, welcome po sa Aidara Aesthetic Lounge na matatagpuan sa St. Benedict Building along Maharlika Highway, Tugos, Sorsogon City. Sa mga gusto pong magpaganda, pumuti at magpa-slim, punta lang kayo sa Aidara Aesthetic Lounge. At syempre po, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng buong suporta mula po sa Folieros Botox Builders and Design. Kung plano ba ng bahay o gusali ang hanap mo, FBBD ang kailangan mo, dahil sa FBBD, you dream, we build. At syempre po, maraming salamat din po sa My Cafe. Gusto mo bang masatisfy sa iyong coffee cravings? Mag My Cafe ka na. Tandaan, basta kape, My Cafe, arat na. At syempre, ang programang ito ay hatid pa rin po sa atin ng Mais Hotel and Resort. Pagdating naman sa Hotel and Resort, nangungunang inirerekomenda ang Mais Hotel and Resort na matatagpuan sa Barangay Karikaran, Bacon District, Sorsogon City. Sabi nga ni Boss Carepa, ang lugar kung saan CR pa lang, kwarto na. Mais Hotel and Resort. Yan, natapos ko rin Major. Yes, ma'am. At syempre po, eto na po tayo, no? Usapan na po tayong pangkapayapaan. Sabi ko nga, yung mga ating hukbong sandatahan, sa totoo lang, sila yung mga nasa kabundukan. Oo. Kaya, syempre po, nung una, akala nga namin, pag nandun kayo, yung 'di ba, hindi kayo namin nakikita dito, secured yung lugar, 'di ba? Yes, ma'am. Oo, kayo yung nagpapanatili ng kapayapaan eh. Yan. So ngayon, nung isang naideklara po yung Sorsogon City bilang isang kauna-unahang syudad na eto nga na insurgency free, o 'di ba? So maaari mo bang sabihin sa amin ano po ang ibig sabihin ng SIPS? Ang SIPS po ay Stable Internal Peace and Security. So ito po yung dinedeclare po natin ng isang lugar, isang munisipyo, isang probinsya, or isang city kung saan nasatisfy niya yung mga parameters na nandun po sa higher headquarters na kailangang masatisfy bago natin i-declare yung isang municipality, isang syudad, or isang probinsya po. Okay po. So, eto po, no, na-satisfy na i-declared. So, ano po ba yung mga ginagawa po natin, no, para masabi po natin na talagang SIPS siya? Di ba meron po tayong mga, paano mo pamalalaman? Halimbawa na, eto po pala ay talagang na sa parameters nyo, yung ligtas po talaga. Anong mga level? Okay po. Sa nangyari po na declaration ng Stable Internal Peace and Security ng Sorsogon City, sa mga nagdaang taon, wala na pong mga violent incidents initiated by the communist terrorist groups o yung tinatawag nating New People's Army dito sa syudad ng Sorsogon City. So yun po yung isang pinaka importante na nakita natin na kailangan nang i-declare. At ganoon po, naging aktibo na rin po yung pag-abot sa mga communities, especially yung mga conflict-affected areas. Nakakarating na rin yung serbisyo ng ating pamahalaan sa mga grassroots at sa mga community kung saan dating impluensya, may malakas ang impluensya ng mga New People's Army sa mga barangays na to. Sa totoo lang kasi, isang napakalaking karangalan para sa isang lugar na sabihin kang SIPS. Kasi kasunod niyan, kaunlaran na ng isang bayan, di ba po? Opo. Actually po, ang isang lugar po, kung mayroong kapayapaan,
maganda yung peace and order ng isang lugar. Mm-mm. Ito na yung ugat, Mm-mm. ito na yung hudyat Mm-mm. ng patuloy na progreso ng isang lugar. Yun. So, yun po yung ano natin kagandahan ng nadideclare ka ng SIP. So, bukod po sa pagpapanatili ng seguridad, paano nga ba nakikipag-ugnayan ng inyong unit, ang inyong sangay sa komunidad natin? 'Di ba? Para masigurong tuloy-tuloy na po ang kapayapaan sa ating lugar. Okay po. Malaki po ang naging papel ng whole of nation approach. Mhm. Ang Philippine Army po, the 31st Infantry Battalion, nakikipag-ugnayan po kami sa lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng peace and order councils. So like for example po yung mga lahat po ng inisyatiba Mm-mm. ng mga lokal na pamahalaan, Mm-mm. nandyan po yung ating kasundaluhan Mm-mm. para yung mga programa ng mga local government units ay kasama po kami sa pag-implement. Halimbawa na lang po yung mga lugar, pagpapatupad po ng mga proyekto sa mga lugar na hindi masyadong naabot ng mga serbisyo ng gobyerno. Lalo na yung sinasabi ko na impluwensya, malakas ang impluwensya ng mga New People's Army nung una, Mm-mm. inaabot na po natin yan. Nakakarating na po lahat ang serbisyo ng ating lokal na pamahalaan. So kumbaga, kayo yung front line bago makarating ang lokal na pamahalaan, kayo muna. Opo, dahil yung takot po ng Oo. yung mga nagseserbisyo sa gobyerno. Mm-mm. Minsan dahil sa threat ng NPA doon sa isang lugar na hindi kayang abutin ng mga ibang serbisyo ng ating pamahalaan, mga basic social services. Kami po, yung Philippine Army po yung nangunguna para i-clear yung mga barangays na to para mawala yung takot ng mga mamamayan para makarating yung isang serbisyo ng pamahalaan. So parang kumbaga tayo muna ang mababaril bago Opo. sila. Opo. Ay, sorry. Ganon. Okay. So, yun po yung natin, no? So, paano tayo makikipag-ugnayan sa ating mga ating komunidad. Nung una po kasi talagang alam ko na may takot sila. Pag nakakita sila ng sundalo, yung community natin, nagtatago sila dahil ang naaalala ko po kasi Major, nung mga aking kabataan, talagang nakakita kami ng sundalo, tatago kami kasi iisipin namin may putukan na naman, may labanan na naman. Pero ngayon wala na ba yung natin? Yun po, yung mga karanasan nung unang panahon. Mm-mm. Malaki po ang pagbabago. Ang kasundaluhan po natin ngayon ay disiplinado at Mm-mm. malaki ang respeto sa mga mamamayan. Mm-mm. Ganon din ang mga mamamayan ngayon. Nakita ko yung tulong, wala na yung takot sa kanila, sa mga kasundaluhan natin. Sila mismo ang nakikipagtulungan para tuldukan na ang problema ng local armed conflict dito sa ating lugar, dito sa Sorsogon. Oo. At saka may dagdag ko lang, sa totoo lang na natutuwa ako pag nakikita ko kayo na nandito na rin sa sentro. Dahil ibig sabihin, pag wala kayo sa bundok, nandito kayo sa sentro, payapa tayo. Walang kaguluhan sa kabundukan. Opo. Oo. Ayan po, ebidensya na po yan. Yan na po yung nakikita ng mga mamamayan na ang mga kasundaluhan andito na sa syudad. Oo. Nakikipagtulungan na sa mga Yes. mga local government officials para ayusin yung ibang mga kailangang ipaabot sa ating mga mamamayan na nandun sa mga isolated areas. Opo, di ba? Yes So, noong nakaraang buwan, parang bago yung election yung bayan ng Castilla, naiideklara rin po siyang SIPs, di ba? So, ito po yung unang bayan So, sa inyong obserbasyon, ano nga ba yung mga best practices na pwede pa rin i-apply sa ibang bayan upang ibang bayan, hindi lang ang Castilla, ang maging SIPs na rin? Okay po, na-declare po yung municipality ng Castilla, Sorsogon as stable internal peace and security dahil po sa aktibong partisipasyon ng mga mamamayan, mga lokal na leaders ng Oo. ating bayan ng Castilla. At ang isa dito po yung best practices nila ay yung naging vigilant yung mga mamamayan na nagkaroon sila ng nag-organisa yung mga concerned citizens. Particular na po yung tinatawag nating barangay defense system.
naging aktibo po kada barangay po ng bayan ng Castilla. Mm-mm. Nag-activate po sila, nag-organisa po yung mga mamamayan na magkaisa tayo. Mm-mm. Kailangan nating alisin or itaboy o kaya hindi tayo maniniwala sa propaganda ng mga New People's Army sa bayan natin. So napaka-aktibo po sila. Marami pong nagbuwis ng buhay dahil doon po sa naging aksyon nila na tayo labanan natin. Pigilan natin na magkaroon ng impluwensya ang NPA dito sa bayan ng Castilla. Yun po yung naging nila, yun po yung naging best practices nila. At kahit po ngayon, ang mga miyembro ng Barangay Defense System ng Castilla ay patuloy, sabi nga nila, medyo may edad na yung ibang miyembro. Pero sabi nila, tuloy-tuloy ito. Ipapasa namin ito sa mga susunod na henerasyon. Oo. Opo. Di na ako sa barangay defense system. Ibig sabihin, talagang nasa barangay natin yung kumbaga kooperasyon na kailangan natin para makatulong din. Opo. Talagang importante po. Dahil sa mga barangay po na, especially sa mga barangay na medyo isolated siya, medyo malayo sa sentrong bayan, yun po yung malimit na ginagalawan ng ating mga kalaban sa gobyerno. Oo. So, ibig pong sabihin lang kasi nito, sir, talagang napapansin na natin yung pinakasulok-sulok ng ating munisipyo dahil meron kayong barangay defense system. Paano na-create yung barangay defense system? Opo, nagkaroon po ng nakita rin po ng mga local leaders ng Castilla sa pamumuno ni Honorable Mayor Mendoza. Wow. At sabi nga niya, barangay captain pa siya nung una. Pero nung dumating yung pagkakataon na may isang nagsulong na sa miyembro ng konseho na magkaroon sila ng ordinance or resolution sa munisipyo na i-activate nila o mag-organisa ng barangay defense system kung saan ang mga voluntaryong mamamayan sila yung bumubuo ng BDS na to. So sabi nga niya, malaki ang tulong ng BDS dahil yung pag-unlad ng bayan from third class municipality naging first class municipality na yung Castilla. So sila po yung mismong buhay na patotoo doon sa history ng bayan po ng Castilla. Diba? Ang galing, no? Nakaisip nun. Dito ba sa Sorsogon, meron din mga barangay defense system? Yun po. Actually po may yung tinatawag naming ITDS, yung Integrated Territorial Defense System. Yun po. Pero hindi po siya, yun yung best practices po ng Castilla na gusto naming i-replicate sa mga ibang bayan, mga karatig bayan, karatig syudad, karatig probinsya dito sa Bicol. Kasi nakakarating na po ang mga miyembro ng BDS. Actually nakakarating na po sila sa Masbate, sabi nila mga nakakausap ko na miyembro ng BDS. May mga resource speaker sila na nakakarating na ng Masbate, nakakarating ng Albay, nakarating sa Camarines Sur para sila po yung magbahagi ng kanilang karanasan bilang miyembro ng BDS po. Kasi nakita po nila yung magandang naging dulot po ng ng pag-organisa nila ng BDS. Galing ng So sana nga yung mga bayan na nandito pa, yung mga natitira pa nating munisipyo, i-adapt din i-replicate yung ating BDS system nyo. So sabi nga nila, yung ating bayan naman talaga mahirap po makamit ang kapayapaan, laging may kapalit na buhay. Parang naalala ko noon yung sa speaker nyo sa SIP sa Castilla na ilang taon muna silang nakipaglaban, ilang buhay ang nagbuwis. Opo. May karamihan po sa miyembro ng BDS sa Castilla ay may mga nakausap ako ng mga key officers po nila ng BDS. May nagkwento po doon ng mga medyo malungkot, nakakalungkot na pangyari dahil nawalan ng magulang, nawalan ng asawa dahil sa pagiging aktibo niya sa BDS. Kumbaga nawalan sila ng magulang, nawalan ng asawa. Yung po yung nakakalungkot na side. Pero sa ngayon sabi nila hindi kami nagpadaig doon sa takot na yon. So patuloy silang
nagtrabaho, ginawa yung kanilang pagiging voluntaryo para mapanatili ang katahimikan at kayusan ng bayan ng Castilla. Yun po yung magandang practice na nagawa ng BDS sa Castilla po. Oo, 'di ba? Kasi syempre po itong kapayapaan na natatamasa ng bayan ng Castilla at ngayon ng Sorsogon, syudad ng Sorsogon magiging pamana pa natin to sa ating susunod na henerasyon. Tama po yan, at yo. Opo. So, teka sandali, marami pa po tayong pag-uusapan, Major, kaya huwag kayong aalis. Yes, Opo, po. at huwag rin po kayong aalis dahil magbabalik po ang usap tayo with Ate Jo pagkatapos ng ilang patalastas. Mabuhay Rangang Soydara! Hello, I'm Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health. Ayan, alright. Nagbabalik tayo dito sa ating programang Usap Tayo with Ate Jo. At syempre kasama pa rin po natin si Major Teodolo J. Agustin mula sa 31st Battalion Executive Officer po natin. Yan, eto na. Sabi ko nga na ako sa ating talakayan. Pero syempre bago yan, good morning muna kay MK Spark. Good morning, Ate Jo, and shout out po sa lahat ng Charge Troopers. Yan, shout out daw po lahat. Yan, nasa na ba kayo? Yan, at syempre kay Francis Pards. Good morning po, Ate Jo, and sa guest nyo ngayong araw. Sana po buong province na ang ma-declare. Salamat po sa ating kasundaluhan. So, ano masasabi mo dito, Major? May ganitong Maraming salamat po. Ang patuloy po na pakikipag-ugnayan ng 31st Infantry Battalion ng mga mamamayan. Madali po natin maabot yung pangarap na yan. At hindi na po pangarap yan kasi nagagawa po na po natin. Sa pakikipagtulungan po ng mamamayan ng Sorsogon,
hindi po madali po nating makamit yan yung patuloy na kapayapaan at kaunlaran dito sa probinsya ng Sorsogon po. Yan, o, di ba? Yan, yung sa'yo, kasagutan para kay Francis Pards. So, yan. Okay. So, ito po, meron po tayong follow-up question kay Major. So, ito nga po, di ba, diniklara na po tayong insurgency free ang Sorsogon at ang Castilla. So, ano na po ngayon ang susunod na hakbang ng Philippine Army para naman mapanatili ang katahimikan at kapayapaan at maiwasan na pong bumalik ang anumang banta ng karahasan? Okay, ngayon po na na-declare na po ang Sorsogon City as stable internal peace and security status. Hindi po nagtatapos doon ang trabaho ng kasundaluhan. So patuloy yung yung ugnayan, pakikipagtulungan ng Philippine Army, pagtutulungan ng Philippine Army, other law enforcement units at ang lokal na pamahalaan ng Sorsogon City ay patuloy na magkakaisa sa pagpatuloy na pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo sa mga affected areas dati, at kailangan po natin ng sustainment. Patuloy po yung aming tinatawag na Modified Community Support Sustainment Program, lalong-lalo na po sa mga cleared barangays na may impluwensya po ang ating mga communist terrorist group. So yun po yung mga priority natin na barangays na patuloy po namin inilalapit sa lokal na pamahalaan ng Sorsogon City na abutin yung mga mamamayan na lalo yung mga dating conflict affected areas po. Oo, di ba? Naaalala ko pa noon, ang dami kasing barangay noon pero syempre nakakatuwa. At hindi, paulit-ulit ang sinasabi sa Sorsogon City, hindi lang dahil sa taga-syudad ako. Isa po kasi itong karangalan, isang napakalaking milestone, makasaysayan, na finally po ang Sorsogon ay isang SIPS. Yes po. And marami kasing barangay dito noon na talagang infected. So, ito po true na rin sa pakikipagtulungan ng community at ninyo ng Philippine Army. So, ngayon po doon po sa mga infected dati, ngayon ano na po bang naiiwan sa kanila doon? May mga tao ba tayo doon? May mga tropa pa ba natitira doon? Yes po. Yun nga po yung naitatag po natin yung tinatawag nating internal integrated territorial defense system, na kung saan po yung mga binuo po natin, may mga binuo po tayong mga people's organization sa mga barangays, at in-empower po natin sila, in-educate natin sila, in-inform natin sila kung ano yung hindi magandang dulot na patuloy silang magsusuporta sa CTGs, sa mga communist terrorist groups, yung ating NPA na to. So yun yung naging bukas sa kanila na naintindihan nila na yung propaganda na ginagamit ng ating mga kalaban dati, hindi na sila nagpapalinlang pa. Nagising na sila sa katotohanan na walang patutunguhan yung kanilang ipinaglalaban na ideolohiya. Yun po. Yan, kaya makinig kayo sa mga natitira pa kung meron, no? Oo. Pero syempre po, itong mga naiwan natin ng mga integrated, yung parang ito yung, kumbaga, ito yung duplicate nung natin, yung BDS po BDS sa Castilla. natin sa Castilla. Opo. Ito naman sila na integrated. Opo. So, halimbawa lang na merong mga hindi, mga kahinala, pwedeng lumapit dito sa mga integrated na ito. Opo, sa mga barangays po na dating impluwensyado ng CTGs, meron po tayong mga informants na yung mga concerned citizens po na handang palagi silang nag-update ng status or yung situation sa kanilang barangays, para nang sa ganun ay agad-agad po inaaksyonan po namin na pinupuntahan yung kanilang mga lugar, at patuloy pa rin po yung tinatawag nating mobile community support sustainment teams namin. Nag-iikot sa mga barangays, chine-check yung status ng mga yung sinasabi ko nga po kanina, yung integrated territorial defense system. Okay. Yun po yung natin. Hindi ko na palalawakin ang aking tanong tungkol sa mga integrated. Opo. Sige po. Ito na lang po, no? So, syempre po,
Sige, sa kabuuan po ng inyong karanasan sa Bicol Region, no? Sa kabuuan, paano ninyo ilalarawan ang naging pagbabago sa pananaw at pakikalahok ng mamamayan sa peace building effort sa ilalim ng SIPS? Okay po. Napakalaki po ang pinagbago. Yung nga sabi nga nila, yun yung naging hudyat ng kaunlaran, kaayusan sa mga lugar na na-declare natin. Tapos yung mga barangays na dating affected or influenced ng ating mga CTGs, nagkaroon na po yung naabot na yung mga serbisyo ng mga lokal na pamahalaan natin. Naabot na itong mga barangays po na to. At ang isa pa po ay yung nawala na po sa kanila yung takot at naging aktibo na po yung ating mga mamamayan, mga kabataan, mga magsasaka, mga fisher folks, na po sila, nagising na po sila sa katotohanan na kailangan na nating tigilan yung pagsuporta sa mga CTGs na to. So, yung lokal na pamahalaan na rin na to, nagkaroon na rin po ng mga yung mga proyekto na gusto nilang iparating, mga national government projects natin, naabot na yung mga barangays na dati hindi natin ma-implement yung mga isang proyekto dahil sa banta ng CTGs natin. Sige po. Yun po. May mga idadagdag ka pa po ba? Ngayon po, gusto ko lang pong panawagan po sa mga natitira pa, kung mayroon pa pong mga kilala, yung mga ating mga mamamayan, wag po silang mag-atubiling lumapit sa 31st Infantry Battalion. Meron po kaming hotlines, yung Facebook page po namin, i-message nyo lang po kami ron para kung may mga kakilala pa po kayo na hindi pa po sumusuko sa ating pamahalaan, para matulungan po natin sila. At meron tayong programa, yung tinatawag nating Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Ito yung programa ng ating gobyerno na para sa mga dating miyembro po ng New People's Army. Okay. So, yung mga rebel returnee natin, Yes, Ate na Jo. sumusuko pag Opo. dito sa programa ng ating government. So, ayo. Okay. So, siguro po bilang kasi ang kapayapaan naman po talaga may kahit naman noon pa ang hirap makuha ng kapayapaan, laging may bayad, wala pang sukli. Pero syempre po ang magiging sukli na lang po siguro natin para sa ating mga kasanduluhan, tumulong naman tayo bilang isang community na may malasakit din po sa ating bayan, yan. So marami, ano pa po ba yung ibang mga programa na binibigay natin sa ating komunidad, tinutulong natin sa ating komunidad upang hindi na sila ma-segue, hindi na sila mapunta doon sa kabila, na nandito lang po sila palagi sa atin, lalo na po sa mga kabataan. Po. Yung mga ginagawa po, patuloy po na programang ginagawa po ng Philippine Army sa mga barangays na dating may impluwensya yung communist terrorist groups, particular na po sa mga kabataan. Na-educate po natin yung ating mga kabataan through yung kinakandak namin na tinatawag naming Youth Leadership Summit. So, nag-undergo yung mga kabataan ng Youth Leadership Summit. Tinuturuan po sila kung paano maging responsableng mamamayan sa kanilang lugar. Tinuturuan po natin sila yung mga serbisyo ng gobyerno, at nang sa ganon ay sila mismo ang manguna sa kanilang lugar na yung dapat na mapanatili yung kaayusan at katahimikan sa kanilang lugar. Sila mismo, ang ating mga kabataan, ang manguna, kaagapay yung ating mga local leaders, mga barangay officials. May active participation na po yung ating kabataan. So, tinuturuan natin sila kung ano yung mga hindi magandang idudulot ng pagiging pagsusuporta sa ating New People's Army, sa communist terrorist group, at yung hindi magandang dulot sa kanilang komunidad. So, yun kasi yung nagiging hadlang ng pagprogreso, yung development ng isang barangay natin. So, yun yung pag naging aware na yung ating mga kabataan na to, sila mismo ang magsasabi sa kanilang mga
mga mamamayan sa kanilang lugar na ito yung dapat nating gawin. Magkaisa tayo. So kung ang ating kabataan ay kumbaga aware na po sila sa mga ganong bagay, hindi na sila madaling lapitan o balikan ng ating mga CTGs na to. No po. At saka may dagdag ko rin, minsan kasi nakikita ko din sa page nyo, yung, ano nyo yung 31st Church Infantry Battalion na page, di ba? Yes, ma'am. Opo. Na ano ko dun yung mga kabataan na dumaraan sa mental problem, meron kayong mga ganon, yung ini-orient ninyo sila tungkol sa mental, sa kanilang kalagayan. And then, yun nga, sa mga schools yun eh. Nagkakaroon po kami ng nagkakandak po kami ng information, education, communication campaign. Yung ano po, yung mga kabataan, sila po yung target audience namin. Oo. Para i-educate sila kung ano yung ill effect po ng communism, yung CTGs or yung pagsapi sa ating makakaliwang grupo. Okay po. Sige po. So yan, narinig nyo na po no, kung paano po, ano ba yung mga ginagawa ng ating sandatahang lakas. Ngayon po, Major, meron po ba kayong gustong sabihin doon sa mga gusto ring maging miyembro, maging kasama nyo sa sandatahang lakas po, mga kabataan din po natin? Okay, sa mga kabataan na gustong mag-join sa uniformed service or particularly sa Philippine Army, sa Armed Forces of the Philippines, meron po tayong online na examinations. So, ang pagiging isang sundalo ay isang profession na voluntaryo at kailangan natin ng matatag, at dito tayo nagseserbisyo ng selfless service to our country. So ito yung pagkakataon, kung hindi man kayo mabigyan ng pagkakataon na magsilbi sa inyong mga lugar, the Philippine Army, the AFP, ito yung pagkakataon na makapagserbisyo tayo sa ating mahal na bayan. Yan, okay. So, may mga pinapabasa pa sa akin mamaya na. Yan, okay po. Ito po yung ano natin, no? Ito yung ating mga magigiting na sundalo na handang ipaglaban ang ating kapayapaan dito sa ating komunidad at maging sa buong Pilipinas na din po, syempre. And of course, yan, narinig din po natin kung ano ba yung mga mahahalagang papel din ng ating komunidad natin, lahat ng mga ordinaryong citizen o na gusto rin ng kapayapaan ay magkaroon din po tayo ng participation dahil ba binibigyan nila tayo ng pagkakataon na kumbaga magkaroon din po tayo ng ambag hindi para sa ating kapayapaan. Opo. May gusto ka pong ipanawagan para sa ating community? Okay po, sa mga nakikinig at nanonood po sa Botox News Online, magkaisa po tayo para tuldukan ang matagal ng problema, matagal ng salot sa ating lipunan. Ito yung nagpapapigil, yung pumipigil sa ating kaunlaran, kaayusan, katahimikan ng ating mga komunidad. So, patuloy po tayong magkaisa dahil ito po yung pinakapamana natin sa ating mga susunod na henerasyon na mamuhay ng tahimik, mamuhay ng maayos at may integridad yung kanilang kabuhayan. Kahit na, especially those areas na medyo isolated po sa sentrong Kabiasnan, ito po kasi yung pangunahing target po ng ating mga CTGs na madali nilang malinlang. So, muli ang aking panawagan sa mga mamamayan, lawakan po natin ang ating pag-iisip, pag-unawa. Hindi po tayo padadala sa ganong propaganda dahil isipin natin yung ating kinabukasan. Kung tayo man ay mga kabataan pa, isipin natin ang ating kinabukasan, at kung tayo ay may mga pamilya na, isipin nyo ang inyong pamilya, ang inyong mga magulang at ang inyong mga anak. Importante po kasi marami pong nalilinlang at napapariwara yung kanilang buhay dahil sa pag-embrace nila po sa armadong pakikibaka. Yun lamang po, at kailangan po nating magkaisa para matulukan na ang matagal nang pumipigil sa ating kaunlaran. Yan, di ba?
Yan, sabi nga po nila, yung ating sa mga sandatahang lakas naman po talaga ay protecting the people and securing the state. O, para talagang pang-army lang talaga, no? Yes po. Kasi saan galing yung slogan nyo, yung ganitong tagline nyo? Yung Protecting the people, securing the state. ano po, yun po yung sa Hukbong Katihan po. the Katihan, Philippine di ba? Army. Nagkamali Opo. ako. Yan. Di Yung, ba? yung AAP po, yung AAP, yung Protecting the People in the State. Opo. Okay. Ayan, natapos din po natin ang ating usap tayo, isang makabuluhang usapan po tungkol sa ating kapayapaan. Kasi syempre po, yung nakita ko nga po na naging SIPS na po yung Sorsogon, sabi ko nga isang napakalaking karangalan po ito. Kasi tayo yung unang-unang idiniklarang SIPS, di ba? By syudad sa Bicol. Opo. Una po itong Sorsogon City na na-declare as SIPS dito sa Bicolandia. Sa Bicol po. Sa Bicol Region. Tapos yung Castilla ang sa munisipyo. Opo. Municipal. Meron pang isa na na-declare na SIPS. Meron po yung sa bayan po ng Rapu-Rapu sa Albay. Ito po yung island municipality po ito. Na-declare na rin po as SIPS yung ating bayan po ng Rapu-Rapu. May padami na ng padami, ano? Opo. So siguro syempre, natin na sana nga po sa mga susunod pa pong mga buwan, kahit maghintay tayo, baka may susunod pa po na maging SIPS na rin po, no? Kasi syempre, iba rin po kasi talaga yung nakakapaglakad tayo ng talagang safe, ligtas, o yung may payapa na kahit yung ating mga minors nakakagala sa labas. Oo, yan. Dahil po yan sa inyo. Kaya maraming salamat po Yes sa inyo, po. sir. So may bago tayo magpaalam, baka may gusto ka pong batiin? Binabati ko po ang lahat po ng ng nanonood na mga charge troopers at sa mga mamayan po dito sa Sorsogon, sa buong probinsya ng Sorsogon, at kung saan pong abot itong programa ng Botox News Online. Usap tayo kay Ate Jo. Nagpapasalamat po kami sa buong Charge Battalion, the 31st Infantry Charge Battalion, sa pamumuno ng aming commanding officer na si Lieutenant Colonel Joy O. Villanueva. Patuloy po kami ang iyong kasundaluhan sa Sorsogon at sa buong Bicol. Patuloy po kaming magsisilbi para sa mapanatili ang katahimikan at kapayapaan dito sa ating rehiyon. Yan, di ba? Yan po, at narinig po natin, ay napanood at nakita po natin ang ating mga magigiting na sundalo, no? And syempre po, good morning po sa inyong lahat, lalo-lalo na po kay Lieutenant Colonel Joy O. Villanueva. Thank you, sir, sa pagpapahiram po kay Major Teodoro J. Agustin at sa kanyang mga kasama po dito. Salamat po at sobrang maaga po yung aking panawagan. Yes po. Pasensya na, maagang aking program. Sa susunod, wag po kayong pupunta ulit kayo. Okay lang, ma'am. Okay po. Okay po. And yan, sa pangalan po ng aking mga kasamahan dito sa Botox News Online, sa ngayon po hindi makakapag-program si Kuya Boris Maraño sa kanyang pasada dahil po sa ang kanyang in-law kinuha na o umuwi na sa kanyang tahanan. Kaya wala po muna tayong pasada, pero sigurado ako bukas meron na ulit pasada. Kaya kay Kuya Boris Manly Maraño po, pahinga po muna kayo today. Today lang po Yan. At syempre po sa ngalan po ng Kuya Obit Apin, ang ating maestro on target, and syempre sa pangalan po ng ating news editor kay Sheila Marie Espiritu. And of course sa ating technical, nandiyan pa rin po sa bayan ng Huban kay Prime Dusinia, at ang technical natin dito sa ating station kay Leonard Baldosa. Thank you so much, Leonard. Ang laking tulong. At syempre po sa ating General Manager kay Engineer Harold Laguerta. Kasama pa rin po si Ma'am Yumi Laguerta, ang ating FBBD admin. And syempre, thank you at maraming salamat po sa ating CEO, ang ating bossing. Walang iba kundi si Huban Mayor Rohel Botox Blanqueza Fulieros. And of course, kasama pa rin po ang kanyang very supportive din po na may bahay, ang kapitana ng Barangay Lahonguban. Magandang umaga, Kapitana May Pura Fulieros. And of course, sa ating kay Attorney Gerson Fulieros Carino. Ito po si Jogi ba, nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang umaga, punong-puno ng kapayapaan at pagmamahalan sa maugma na po kita. Yan. Thank you.
Antoinette Toss, and we would like to thank our sponsors for TEDx Rizal Street. Thank you to Botox News Online, My Cafe, My's Hotel and Resort, Folieros Botox Builders and Design, Botox Trading, and Construction and Supply. And we'd also like to invite you all to follow our journey online. You can follow my page at Antoinette Toss and our nonprofit page at Planet Cora on all social media platforms. And of course, you can always visit our website, www.wearecora.org. Hi, this is Dr. Kiliman Guru. Thank you so much to our sponsors, Botox News Online, Mice Cafe, Mice Resorts and Hotels, Fulieros Botox Builders and Design, and Botox Construction and Trading and Supply. Thank you so much for supporting our TEDx event. You can follow me on Facebook, Instagram, and TikTok. Ang pangalan ko is Dr. Kiliman Guru. Yun yung pangalan ko all throughout the platform, so you can learn more about health.